magpamalandong sa pulong sa Ginoo kay importante yung pulong sa Ginoo, no? So ang atong bersikulo makita sa tulo ni ka hugna, no? James chapter 5 verse 16, Psalm 66 18 to 20 ug John 9:31. So ato na yung usasahon kung ma-flash ni sa screen mas maayo gyud, no? Kay aron mabasa nato, kay maayo man ang mabasa nato sa James chapter 5 verse 16. Okay. Kung Bible na ko say Bible in English Bisaya. James chapter 5 verse 16 o sa kini ka no? So ang atong topic karon the kind of prayers God hears, no? Yun diha pag suginlanay kamo sa inyong mga sala o pag inampuay aron mga ayo kamo kay dako ang mahimo sa pag-ampo sa tao nga matarong. Alright, no? So muna gingon sa Biblia, Santiago 5:16 nga. Psalms 66, aliya, Psalm 66 verse 18 to 20. Duha ka tulo ka bersikulo ni. Yun diha, kung wala ko pa isulti ang akong mga sala, wala unta namati ang Ginoo kanako. Apan namati gayod ang Dios kanako. Dungog niya ang akong pag-ampo. Dalaygon ang Dios kay wala niya ipakawalay bili ang akong mga pag-ampo. Ug wala niya ihikaw ang iyang gugma kanako. Praise God, no? John 9:31. Gapo po ni si John 9:31, no? Sasab kini ka bersikulo nga nagpamagpahinumdum kanato may tungod sa mga pag-ampo nga yun diha nahibalo kita na dili tubagon sa Dios ang mga makasasala. Apan tubagon niya ang mga tao nga nagtahod kaniya ug nagatuman sa iyang kabubuton. Praise God, no? Salamat sa Dios sa mga pulong gato mag-ampo ta. Ang mulangit nun silimbahan nga Dios, salamat sa imong pulong nga mong nabasa sa mong taliwala nga mao ni Ginoo nga mong pagahisgutan pinakasinto sa mong topic nga pagtun-an kay tungod Ginoo sa pag-ampo. Ikaw Ginoo magapanulti kanamo, maghatag kanamo mga bag-ong padayag pinagi sa imong pulong. Salamat kay Dios ka nga matinud-anon, Dios ka nga napuno sa grasya ug mutubag kagayod sa among mga pag-ampo. Ingabiyon namin yung kami, ikaw ang among Dios, ikaw ang among magtutudlo nga dili makita, ikaw ang Dios nga diin sa kanunay, nagagiya ka namo pinagi sa pulong. Salamat ni kagabion nga among pulong, among pagatun-an, niya na Ginoo kami magiyahan, kami matudluan sa angay buhaton. Salamat o Dios, in Jesus name, amen. Okay, so mga pag-ampo nga tubagon sa Ginoo, mo na itong topic. So daghay mga Kristohanon nga nag-ampo, no? Okay, daghay mga Kristohanon nga nag-ampo, pero dili tanan pag-ampo gidawat o gitubag sa Dios, di ba? So natay mga pag-ampo siguro sa una nga hantod karon pagitubag sa Ginoo. Pero ngayon ta nga ayun siguro ang Ginoo nga hatod sa hulatan, no? Pero hantod karon sa tupag hulat wa manghapon. Nagpasabot na nga wa gitubag sa Ginoo ang mapag-ampo, no? Kay namo gi mapag-ampo nga dito bagon sa Ginoo, labi na pag-ampo nga sumay-sumay, no? Sumay-sumay yun nasa mabasa sa Mateo 6 nga nagtuo sila sa ilang pagsumay-sumay sa ilang pag-ampo, tubagon sila sa Ginoo. Pag nag-aampo sila sa mga dalan, aron murag pakitang tao, pero dili mao kay dili tubagon sa Ginoo. So mo na nga not all prayers, dili tanan pag-ampo tubagon sa Ginoo. Muna atong butang sa hunahuna. So kay ang Ginoo nasayon man gud sa atong kasing-kasing, no? All right. So ang matang sa pag-ampo nagipaminaw sa Dios. All right. So
ang pangutana, no, ato makita, ang pangutana dili mao ang makadungog ba ang Dios sa pag-ampo. Sabi nga nakadungog ba ka Ginoo sa pag-ampo? Dili na mo itong dapat pangutana, kundili unsa nga matang sa pag-ampo ang gikalipay og tubagon o gitubag sa Dios. Alright, natay mga punto, no? Una, ang pag-ampo ang gipaminaw sa Dios mao ang pag-ampo sa mga matarong. Diba? So katong kanina sa James ato makita nga ang mga pag-ampo sa mga kasala dili tubagon sa Dios, no? Alright. So ingon dito sa Santiago nga kung adunay masakiton, ipatawag ang mga ansyano sa simbahan unya paampuan tong masakiton apan sa dili pa kinahanglan siya mga igpasaylo kay basig doon na siya mga sala nga nabuhat nga mo hinungdan sa iyang sakit, no? Una nga yung palina ang pag-ampo sa mga matarong dakong kahimuan. Na klaro man ang Santiago 5:6 sa sa Bisaya, ang mainiton og mabaskog nga pag-ampo sa matarong adunay dakong gahom. Una nga God answers prayer of the righteous. Tubag ang Ginoo, no? Pag-ampo sa mga tarong. Muna nga kini mo dako natong paglaom. Muna dako nato nga kanang bitang kanang gitawag og term gawa sa paglaom. Muna dako nato nga kanamang point bilang mga anak sa Ginoo nga kung mag-ampo ta iya gitong tubagon, no? So klaro ang 16 nga ang iton og mabaskog nga pag-ampo sa matarong adunay dakong gahom o kahimuan. So ang pagkamatarong dili nagpasabot nga hingpit na kita kung adunay husto nga relasyon sa Dios pinaagi kang Kristo o kinabuhi nga naningkamot sa pagtuman sa iyang kabuton, no? So mao na sample nato di si Elias, no? Si Elias nag-ampo og ipahunong sa Dios ang ulan. Sa dihang nag-ampo na sab siya, gipadala ang Dios og ulan. Santiago 15:17-18. So una nga ang Ginoo motubag yun, no? Sa ato mapag-ampo. Una nga klaro og tataw nga sa dihang ang mga matarong mag-ampo sa Ginoo tubagon gyud sa Ginoo, no? So mo na God hears the prayer of the righteous. No? So mo na klaro. Then si Daniel nag-ampo. Si Daniel usa ka propeta sa Dios nga matinud-anon yung nag-ampo kada alas 6 mag-ampo gud siya tubang sa Jerusalem, no? Nya mag-ampo siya, faithful gud siya, no? Muna nga ang Ginoo tubag kan Daniel. Daniel chapter 6, no? Una nga ang kinabuhi nga gusto sa Dios sa iyang mga anak kanang kinabuhi nga tawo mga Kristohanon nga moampo gyud, no? So akong challenge sa matag usa, let us live a life that pleases God. And that unsa man nga to live a righteous life. Then kung natin mga buhat nga kung natin mga nahimo nga di maayo, atong i-confess sa Ginoo, no? Okay, ang Ginoo gusto niya nga kita mahimong matarong, no? Gitawag ita righteous kay nga naman we are always doing what is right. Muna nga ingon man nila ang pag-adto sa simbahan matarong ba insakto ba insakto. Pero muna nga moadto tag simbahan manadomingo kay nga naman mo man insakto. So ang di mo simba sa Domingo bisag walay problema, walay mga kakulian, di mo simba. So that is unrighteousness, no? Right. So mao na. So ikaduha nga rason, ikaduha nga tawag og kind of prayers that God hears, no? Is number 2 is God hears the prayer offered in faith, no? Ang Dios motubag sa pag-ampo nga
offered in faith, no? Kana bang sa pagtuo. Ginoo, ako nagtuo Lord, no? Mark 11:24. Unsa gyud diha sa Biblia. So kini nga bersikulo sa Marcos 11:24 sa in English pa, whatever you ask in prayer, believe that you have received it. O sa mag-ampo ka uban sa pagtuo, no? So klaro man diha, Dios sasultihan ko kamo nga bisan unsa ang inyong pangayoon sa Dios, pinaagi sa pag-ampo bisan unsa ang inyong pangayoon pinaagi sa pag-ampo nga tuohi. So by faith, tuohi nga nadawat na ninyo, ano? Ingon diha, tuohi nga nadawat na ninyo. Wa pa ninyo nadawat pero inyo nagutuan nga nadawat na. Wala gitawag prayer offered by faith, no? So tuohi nga nadawat na. Lord, salamat Ginoo sa trabaho. Salamat Lord sa item. Salamat no? So mo na ingon ang Marcos 11:24, no? Tuohi nga nadawat na ninyo og na madawat gayud kini ninyo. Ug madawat gayud ninyo kini. So mo ni saad sa Ginoo. Di ba? Pagkalami sa saad sa Ginoo. Una nga ang pagtuo or faith trust God's character even before seeing the answer. Ang pagtuo mo ang pagsalig sa Dios sa iyang kinaiya. Kinayahan na bisan wala pa nato nakita, iyan ang gitubag, Lord. Salamat kay gitubag na naman. Man siya ang Jehovah Jireh, the one that will provide. Daghay ngalan ang Dios Old Testament, Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Nisi, Jehovah Ra, Jehovah Chidkino. Daghay mga pangalan niya as an experience sa mga katawhan nga diin ang Ginoo gitubag ang iyang pag-ampo o naghimo ang Ginoo pagtubag yun sa pag-ampo, no? So that's why itang Kristohanon naagid tay sa inig-ampo ato natay pag-ampo nga ato nang nadawat. Wa pa nato na pero as if nga nadawat na nato. That's why we need to thank Him. Lord, salamat sa trabaho. Lord, salamat sa di ba? Sa mga gusto sa Dios. Hebrews 11:6. Kinahanglan man gyud nga natay pagtuo kay kung walay pagtuo dili malipay ang Dios sa atong kinabuhi. That's why when we pray, tuohin na nga nadawat na nimo. Salamat Lord nga ang tubag undaway na. Diba? So, ang tao nga walay pagtuo dili gayud makalipay sa Dios. Tungod kay si bisan kinsa nga moduo sa Dios, kinahanglan mo tuo nga adunay Dios ug motuo sa Mesiya ang mohatag og ganti ngadto sa mga nagapangita kaniya. Nag-alagad kaniya. Ganti sa mga nangalagad kaniya. Ang purong pangita diha nangalagad kaniya. So, mo nang ingon sa Biblia, mo na nga ang atong buhaton, no? Pray expecting God to work. Mag-ampo ta na mag-expect ta ang Ginoo mo buhat. Ang mga bayad ko na po ang kanta dyan mo God will make a way when there seems to be no way. He works in which we cannot see. No? That's why ang atong buhaton pray. Expecting God to work. Trust His timing if the answer is delayed. Ato lang yung hulatan lang yung timing. No? Don't be bored. Don't murmur. Don't any doubt. No? Just trust in Him. Because God is a God of timing. Delays are not denial, but delays are for our own good. Diba? For our own good. Okay. So, number 3, God hears the humble prayer. Mga pag-ampo nga tubagon o tubag nga sa Ginoo, mga pag-ampo sa mga mapinabsanon sa kasing-kasing. Luke chapter 18:13 and 14, no? Ano yung mga gitawag o mga pag-ampo nga tubagon sa Ginoo sa mga taong mapinabsanon kasing-kasing.
atong basahon na, no? Luke 18:13 to 14. Ang maniningil sa og buhis nagtindog sa layo ug dili gani siya muhangad sa langit. Tinuod gipukpok niya ang iyang duha dughan sa paghinusog og mingon, Diyos ko, kaluoy ako sa ka makasala. Verse 14, sa pagkamatuod, pagkatinuod, ining tawhana og dili ang Parisiyo ang mipauli ang Parisiyo ang mipauli nga ipakamatarong sa Dios. Bisan kinsa nga magpataas sa iyang kagalingon, ipaubos sa Dios. Apan ang magpaubos sa iyang kagalingon, ipataas. Nahinumi nga kini nga bersikulo naghisgot kini sa adlaw nga diin nagasimba sila. Duha ka tawo nga niadto sa templo aron magsimba. Mao ning gitawag og maniningil sa buhis, tax collector, o kining pare o parisiyo. Kapag sulod nila sa templo, kining religious person nga ni parisiyo ni pare dito nilingkod sa tubangan yun. No? Tubangan. Alright. Unya, isulod po ning kuan, maniningil sa buhis, dito nilingkod sa pinakaulahing bangko. Kalubot. Kay ang iyang hunahuna di siya worthy nga muadto sa tubangan o mag-ampo. That's why ang iyang pag-ampo murag sikreto lang nga nasa ulahi para di siya makita. Nya kining parisiyo nag-ampo ni nga ako imong ipanlanginan. Salamat Ginoo. Salamat Ginoo nga dili ko parehiyaan ng tax collector. No? Limbungan. Di ko parehiyaan ng muna iyang pag-ampo. Naghatag ko sa akong ikapulo. Nagpuasa ko sa kada semana kausa ug nagbuhat og maayo. So mo na ang iyang pag-ampo. Kung sa tubag sa Ginoo, wala Ginoo malipay sa iyang pag-ampo. Kundi ang ikalipayan sa Ginoo katong pag-ampo sa maong tax collector nga mapainabsunon. Una mi si Kristo siya nga magpataas ang kagalingon, paubos ug ang siya nga magpaubos igapataas. That's why when sa dihang ang usa ka tawo mag-ampo nga mapainabsanon, Ginoo salamat no. So ang Ginoo utubag gyud, no? Utubag gyud. So James chapter 4 verse 6, God resisted the proud but gives grace to the humble. Diba? Ang Ginoo kuno mo-resist sa mga garpuso, dili siya ganahan sa mga garpuso, panaghatag siya grasya sa mga mapinabsunon, no? James chapter 4 verse 6. Muna nga sa atong kinabuhi, when we pray, let us come to the Lord honestly before God, no? Lord, ubos kita. Nya magdepende ta sa mercy, no? Mercy dili sa atong pagkamaayo. Muna ninyo diha Santiago, larawan niya yung Santiago, patusayis apan kaluy-an gayud kita sa Dios. Mao kana nga nag-ingon ang kasulatan, gisumpo sa Dios ang mapahitason apan kaluy-an niya ang mapainabsanon, no? Sabi ang Dios, ginana ang Dios ano. All right, no? So ikaapat nga rason. Upat ka mga hinungdan, God hears the prayer of those who obey Him. Ang Ginoo mutubag sa pag-ampo niadto mga mo sugot ug mutuman kaniya. 1 John chapter 3:22. Okay. Unang Juan o 1 John chapter 3:22. So in English pa, we receive from Him whatever we ask because we keep His commandments. Alright. Kay bisan unsa ang atong pangayoon kaniya, nadawat nato, kay ginatuman man nato ang iyang mga sugo o ginabuhat ang iyang gusto. Rapo no? So sa diyang ato nagtumanon ang gusto sa Dios. Gusto sa Dios naman, mga lagad ta niya. At sa paman laing gusto sa Dios nga magamit atong kinabuhi para niya.
Gusto sa Dios nga diin sakit kaya tibukan mahimaya ang Ginoo sa atong kinabuhi. So because of that, yung ang Ginoo bisan unsa ang atong pangayoon kaniya madawat nato kay ginatuman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang iyang gusto. Na unsa may gusto sa Ginoo. Ha? Oo. Yun na ng Ginoo, no? So, obedience does not earn God's favor, but it keeps our fellowship with Him healthy. No, di ba? John 15:7, sa inyo diha, sa kinikabersikulo nga nag-remind ka nato, if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you will, or ask whatever you wish, and it will be done. Kung kamo magpabilin, akong magpabilin kamo kanako, o tipigan ninyo ang mga sa inyong kasing-kasing ang ako mga pulong, makapangayo kamo kanako bisan unsa ang inyong gusto. Praise God. Makapangayo kamo bisan unsa. Una ang saad sa Ginoo niadto magpabilin. Pabilin pagpangalaga sa Ginoo, magpabilin nga matinud-anon, magpabilin nga mutabang sa bulaton, magpabilin mo na ingon sa Ginoo. Dahil sa diha nga din ato nang buhaton constantly nga walay pagbagulbol, walay mga ansa din ha, yung paniha, makapangayo kamo kanako bisan unsa ang inyong gusto. Praise the Lord. No? Makapangayo. Pero kung mangayo ka niya, wala tumana ang gusto sa Ginoo, wala mo wala niyo pipigi ang pulong sa Ginoo, wala niyo gi-obey, murag dili siguro tubagon sa Ginoo, o dugay siguro tubagon. Anaon mo na nga, let us be careful on what we are doing. Let us be careful with it ang atong ginabuhat o kabuton mas Ginoo, lipay man Ginoo ana. Diba? Lipay man Ginoo sa atong pangtrabaho, sa atong pagnegosyo, sa atong love life, sa atong mga itawag mga hobby nato, mga habit nato, mga leisure time, nalipay man Ginoo niya na. No? Kung di malipay ang Ginoo, di ita makaingon nga ihatag niya sa ato, it shall be done unto you. No? John 15:14. So ang pangutana, nagpabilin batang masinugtanon sa pulong sa Ginoo? Nagpabilin batang kanunay nagatabang sa bulaton sa Dios? No? So alang sa atong kinabuhi, it has obey God's word. It has also remove anything that hinders your fellowship with Him. Pasabot na. Anything that hinders your fellowship with Him. Anything that hinders your worship to Him. Anything that hinders your coming to church. It has removed. No? Kaya ang Ginoo, masubo gud siya. Mas unahon na to itong trabaho, unahon na to atong darling, unahon na to ang atong unsa dinha kay sa Ginoo. Diba? Ingon dito ko sa inyo nga ako dili makututol nga mangligo og dagat Domingo. Pero ayaw po nang isimba. Kunya na magsimba. Ayaw i-sacrifice ng simba kay mangligo og dagat. Isa unsa pa na ka importante. Importante ba na atong mga parente, importante man na pero kanta mas labaw gyud ka, no? Atong kanta to nga mas labaw gyud ka. Di ba nga kanta? Labaw Ginoo nga naman siya ganang hatag to kinabuhi. Di ba? Unahon na to na pagabot dito. Pagka bityon matuk-an pa lang tapat tay. Pero kung yun na nimo Ginoo, wala yung pahitabo, no? So, ayun na. Okay. So, remove anything that hinders your fellowship with Him. Then number 5, God hears the prayer according to His will. Ang Ginoo motubag sa pag-ampo, sumala sa iyang kabubuton. 1 John chapter 5, ato namang ibasa ni, no? 1 John chapter 5, 14 and 15. Ingon diha, sa English, if we ask anything according to His will, He will hear us. Iyatang tubagon.
God is always wiser than our desires. Mas nabalo ang Ginoo, mas wise ang Ginoo kaysa ato mga tinguha. So why si Jesus nag-ampo sa Getsemani. Ningon siya, Lord, dili ang akong kabuton matuman kundi ang imong kabuton. Lucas 22:42, no? All right, no? So seek God's will before asking. Ngita sa ang kabuton sa Dios, ali pa kapampangayo, no? All right. So accept this is answer, whether it is yes or wait or no, no? Oh, kay nanay is on buton sa Ginoo. And number 6, second to the last. Okay? Second to the last. God hears persistent prayer. Ang Ginoo motubag sa mga pag-ampo nga makanunayon. Persistent. Dili mo undang. Lucas 18:1-18, no? Ampo, no? So, ang Ginoo nagtudlo nga we should always pray and never give up. No? And never give up. Ang pulong persistence is not trying to force God but demonstrating faith and dependence on Him. Wala nato ingon gipugos ang Ginoo, kundi ato lang gidemonstrar ang atong pagtuo pagsalig diha kaniya. Lord, di ko mohunong pag-ampo. No? Hangtod Ginoo nga madawat nako ang tubag. So, do not quit praying because the answer is delayed. God's delays are often His preparation. That's why kung ma-delays ang atong mga pag-ampo, just wait. No? Because God is preparing something for you. Right? So, salamat to sa Dios niya no, na daghan pero time naman, and we hope nga katong mga itun-an karon mo pabilin sa atong kasing-kasing nga mo'y makamotivate nato nga we will continue in prayer. We will continue to attend prayer meeting. Kay kini simple ra man gini nato sa prayer meeting. Pinakasayon nato nga prayer meeting, di ta mo atong simbahan, di ta mo lakaw, di ta mo baktas. Di ta no? Nya mapagi atong gitabag og di ta kaatin. No? Pag-ampo insakto man gyud na. Kung malikon, ang pag-ampo yun importante, no? Pag-ampo because God hears always our prayer. Okay? So, kung balikon, the kind of prayers God hears, number 1, the prayer of the righteous. Are we righteous? The prayer offered in faith. Anang imo nang gipasalamatan ang Ginoo sa tubag sa pag-ampo bisag wala pa. No? And then the humble prayer, no? The prayer of those who obey Him, and the prayer of those who do according to His will, or the prayer according to His will, and then the prayer, the persistent prayer, no? Muna ang gipa sa Ginoo. So sa diyang napagani isunod is prayer with thanksgiving. Pag-ampo nga nagpasalamat na daas Ginoo tubag. So nakadungog tang mga pag-ampo, nakadungog tang mga testimonyo, no? Si Rika nakasunod na, no? Nanay item, that is really showing ang Ginoo mo tubag yun. So, muna nga ang pag-ampo dili gid nato is small. Okay, the prayer of a righteous man availeth much. Mutubag yun ang Ginoo. So tonight, let us pray.